Okay, so magandang araw po sa inyong lahat mga madam sir, mga boss, mga lods, mga lodi. So another property ang ipapakita namin sa inyo dito pa rin po sa bayan po ng Quiapo, Nueva Ecija. So meron kaming ipapakita sa inyo property po dito. At ito naman po ay meron pong sukat na 1.5 hectare po ito. At ito naman po ay may presyo po na magkano presyo? 2.7? May presyo po 2.7 po ito. Itong property na to po ay flat po siya, patag po siya. Itong property na to ay siguro ang naka-declare estimate ko po o naka-declare po dito ay pasture land or agricultural. Yung dalawa po rin ang pwedeng naka-declare po dito. Dahil dito sa property po na ito ay ang mga nakatanim po dito o mga tumubo lang po na kahoy ay yung mga alibangbang na tinatawag, yung mga ganyan po, yung mga ganyan mga puno. So, ang sabi po sa amin ng source ng aming ano dito, yung may-ari, nakadirect po kami sa may-ari po ngayon. At kasama po namin siya ngayon, tinuro po sa amin yung property nito, silang mag-asawa. At malinis po yung kanyang titulo, buhay silang mag-asawa na nakapangalan sa title at no extrajudicial. So, siguro ang ganoon po sa banda ron, sa lagpas po siguro ng sementong ito. Nakaalong cemented road po itong property na ito. At mga nasa 100 meters daw po more or less yung kanyang frontage. So ito po yung way na papunta po sa town proper at sa National Highway. Meron na pong power line at dito po sa harap ng property ay may mga kabahayan na rin po dito. May mga kabahayan na po dyan, so hindi po nakakatakot dito sa area. Tsaka may power line po. Internet connection wala nga lang po, pero meron tayong mga wireless na internet. Ayan. So ito po ay KCT e-title na po siya, Torrens title, buhay nakapangalan. At ang layo po niya sa National Highway sa Pangasinan Nueva Ecija Road, siguro nasa mga around 1.5 o mga 2 kilometers, mga ganun po. Sa town proper siguro mga nasa 5 kilometers po estimate. Pero dito po yung kanya semento ay mayroong part na sementado, may part na rough road, may part na sementado. Putol-putol po yung semento po niya, pero ongoing po yung pag-ano po nila, pagsisemento po. So sa ngayon po ang suggest po namin, kung sakaling mag-viewing po kayo sa property nito, ay mas maganda po yung mataas yung pangilalim yung gagamitin niyo po, para kung mga sedan po kasi mga kotse baka sumahid po yung pangilalim. Ayan. So ito na po yung property, sabi ko nga po nakaalong cemented road. Ayan po, nasa mga 100 meters daw po more or less yung kanyang entrada. Okay, at ito po ay located po dito sa bayan ng Quiapo. Ang presyo po ng property ay 2.7 million. At kung gusto nyo pa i-negotiate yung price, kausapin na po natin yung mismong seller. Ayan, kasama po namin si seller po, andyan po, kausap po ng ibang kasama ko sa team. Sila po ang nakipag-usap doon para alamin pa yung ibang detalye ng property na ito. Ayan. So simula po doon yan, sa may poste po. May poste ng kuryente na yan, hanggang doon po yan. Yung frontage po niya. Siguro sa may lagpas pa po siguro ng semento or sa pinakadulo po ng semento po siguro. Kasi sabi naman po niya, sabi ng may-ari, ay kailangan nating ipa-geodetic. So pag-usapan nyo na lang po kung pwede, siguro pag-usapan nyo na lang kung sino magpapa-geodetic or maghati na lang po kayo sa pagpapa-survey. Ayan po. At pag-usapan nyo na rin po yung ibang yung obligasyon po ng bawat isa. Ang sabi nga po niya sa amin ay 2.75% na po sa agent. Pero yung obligasyon po ay sa capital gain tax, mga ganun po, ay pag-usapan nyo na lang daw po ni seller. Yun po ang sabi niya po sa amin sa property na ito. So ito naman po ay bayad yung kanyang amilyar this year 2025. Bayad daw po, sabi ng seller. Pumunta po kami kanina sa bahay nila at ngayon po sinamahan niya po kami dito sa property po nila. So patag po siya. Ayan, tignan nyo po kung gaano kaganda. Tas nami-maintain po yung part ng ano. Tas dito may mga malalaking damo lang, pero yung bang part na i-maintain yung damo po niya. Ayan po. So ang estimate ko siguro hanggang pa po yan, sa banda roon pa. So kailangan natin talaga itong ipa-geodetic o relocate survey po, para malaman natin yung mga eksaktong boundary po ng property nito. So yun na po yung gusto kong pag-usapan nyo na lang po ni seller. Kung mag-viewing po kayo, ang sabi naman po niya sa amin, kahit i-diretso nyo na ipakita sa mga buyer nyo itong property nito. Pag gusto akong kausapin, idaan nyo na lang ako sa bahay. Kasi sabi naman po niya, dadaan na lang daw po tayo sa bahay nila kung gusto nyo kausapin po yung may-ari
regarding po sa property nito at kung gusto pang i-negotiate yung price ng property nito. Ayan. So, at kung may ibang katanungan po kayo, tawag na lang po kayo sa akin pag try kong kausapin si seller regarding po sa mga katanungan po ninyo. Siguro po ang estimate ko hanggang doon po siguro sa mga kahoy po doon sa bandoron pa. Kasi kung 100 meters yung kanyang frontage, 100 meters din po yung kanyang haba. Ganoon din po sa likod 100 meters. Pero estimate lang naman po yun. Mas maganda po talaga may ipa-geodetic po natin. Baka mamaya masobrahan. So ganito po kaganda yung property na ito. Maraming mga puno na tumubo, mga alibangbang, may mga wild berries, yung mga tinatawag naming mga arrowsip, ganun sa Ilocano. Ayan po. Siguro hanggang doon pa po yan sa bandaroon pa yung property. Okay, so ayan po, at maganda po siya. Ang layo po niya sa town property nga po, sabi ko siguro na sa mga 5 kilometers, baka wala pa, mga ganun. Sa Maynila mga 3 hours driving, baka wala pa siguro, pero depende pa rin po sa flow po ng traffic yan. Sa Baguio mga 1.5 hour, mga ganun po. At maganda po ito, ideal po ito sa farming, sa mga gusto mag-alaga ng baka, kambing, manok, yung mga ano lang po, yung mga pang ano lang po, yung mga pang backyard lang, baboy na pang backyard, wag lang po yung mga pang poultry piggery, bawal po yun. So pwede po ganoon po dito sa property na ito. Ayan. Ang style po niya parang ano hindi siya magubat. Kumbaga ano paano ba ihalin 12 tong property nito? Ayan. So yung part na yan ay medyo may part na pa-slope lang konti dyan sa part na yan. At maganda po siya. Patag na patag. Tsaka dito po meron kayong mountain view. Papakita ko yung bundok po ng bundok Mount Bangkay na tawag po namin. Andyan po yung Colosba Hills, so tinatawag na Rancho de Cabeleo, na para po siyang isa pong tourist spot na para New Zealand po yung style po niya. Ayan po, may mga bahay na rin po dyan. Ayan po, may mountain view po kayo rito. Pag 2-story yung bahay nyo, kitang-kita nyo yung 360 view po. Ayan po, mountain view. Lapit lang po. Siguro mga 3 kilometers na siguro ang layo niya sa paanan ng bundok. O mga 2 to 3 kilometers, mga ganun po. Okay. So yung ibang part hindi ko na po mapuntahan, kagaya po dyan sa part 10 hindi ko na po mapuntahan dahil medyo masukal. Pero kayang-kaya na po natin linisan yan. Ayan po. May mga tao naman po tayo na pwedeng maglinis. Ayan, at pwede nating upahan para maglinis po sa property nito. Maganda po itong property nito i-develop. Pwede pong farm resort, pwede yung sa mga mahilig nga po sa mga kambing, mga baka, mga hayop na pwede yung alagaan. Pang retirement pwede rin po dahil tahimik ng puntong lugar. At yung nga po sabi ko, hindi naman po nakakatakot dito sa property dahil may mga kabahayan po dyan. May power line, sementado yung kalsada, pero yung ibang part nga po ay putol-putol yung semento, pero sabi po nung seller po sa amin ay ongoing po yung kanilang pagpapasemento. Siguro tinigil lang po ngayon dahil tag-ulan na po. Yun nga po, suggest ko po dapat yung mataas ang gamitin nyo. Masasakin nyo po kung mag-viewing kayo. Yung mataas po yung pang ilalim. Huwag po kotse, baka sasayad po. Ayan. So ganito po itong property na ito. Ayan. Ang boundary po may bakod po, ay may ano po dyan, parang bakod po. O parang property line. Opo, may mga poste po ng bakod dyan na po, kaya yun po yung boundaries po niya. Pero mas sure po talaga na geodetic po natin. Ito pwedeng gawin itong part na to, pwede nyo pong gawing po ito, fish pan tong part na ito. Ayan. Tapos sa harap pwede kayong bahay, sa likod farming, ganyan. So ito po mountain view, ganda tignan dito. Okay. So tignan niyo po yung damo po niya, green na green. Ayan po. Okay. So kung may katanungan po kayo sa property na to, tawag lang po kayo sa akin, at kung gusto niyo mag-schedule po ng viewing ay sasamahan po namin kayo. Mag-schedule lang po kayo, Monday to Saturday po ako available, pero pag Sunday po nasa church po ako. Pero pwede ko pong i-recommend yung ibang kasama ko sa team para sasama po sa inyo sa property na to para maipakita po nila yung property po ito sa inyo. Ayan. So sa mga bago po lang sa aking channel sa YouTube,
Pa-subscribe po ako sa aking Facebook. Paki-follow nyo po ako. Ayan. So maraming salamat po and God bless.